Good afternoon guys. Today is Tuesday. Nandito tayo ngayon sa Innisfil Yard, sa Kelsey Yard. So, bagong ano to, bagong exciting na gagawin natin guys dahil ang karga natin ngayon ay wide load. So, wide load tayo, walang escort itong biyahe na to, kaya daytime lang ang takbo natin. So ang biyahe natin ay 30 minutes before pwede na tayong tumakbo. Basta ganun ang wide load, mayroong oras yan. After 30 minutes ng sunset. So medyo maliwanag-liwanag pa yon, padilim na. Kailangan makapag-park na tayo. So ganun, 30 minutes sunrise, before sunrise pwede na tayong tumakbo. So susukatin natin kung gaano ka-wide yung load natin. So yung guys, pag wide load ang karga natin, kailangan meron tayong tarp sign D. So dimension, wide dimension yan, wide load dimension. Kailangan meron yan at siguraduhin natin na huwag matakpan masyado yung plate number natin at huwag matatakpan yung headlight. So ganon. Then mayroon tayong extension na side mirror. Bull mirror lang ang gamit natin, round mirror, para kahit papano kita natin yung yung likod natin dahil over wide yung karga natin. So susukatin ko dahil lang sabi nung nag-pick up nito, 14 wide daw to. Ayan, meron tayong extension na side mirror. Kumbaga round mirror yan. Ayan, naka-prepare na. Then ang gamit natin 53 trailer. Kahuhook up ko lang. Then siguraduhin natin na bago tayo umalis ay prepare na tayo. So ayan, ang load natin ay wide load. Ayan, dadagdagan ko pa to ng bungee para hindi mag-play yung natin, carpet. Ayan. Susukatin natin yung trailer para makita natin kung gaano ka-wide yung load natin. So itong trailer natin, yung lapad niya yung lapad ng trailer natin ay 8 feet yan. Para makita nga natin 8 feet yung lapad ng trailer. So yung sobra, yung wide ng load natin, susukatin natin. So from dyan sa gilid, rub rail natin hanggang dito may 2.5 feet o 2 feet and almost 3 inches ang lapad. At kailangan din may over dimension na signage. So dito naman kabilang side, 2 feet and 1, 2, 3, 4, 5 inches. So 4 feet and 8 plus 5, so 13 feet wide ito. So ganun siya ang wide nya. So itong load na to ay naka-kadena, naka-chain lahat dahil machine daw to, machine. Ayan. So siguraduhin lang natin guys na yung biyahe natin ay may mga permit tayo. Permit, tapos may daan to na special na daan na hindi pwede tayo makikipagsabayan sa highway. Meron siyang restriction na daan. So magba-bypass road tayo. Meron tayong highway na dadaanan na hindi siya kumbaga, ano ba tawag niyan? Basta merong lugar dyan sa Newly Skirt na hindi tayo pwede dumaan. Kailangan doon lang sa highway na meron permit tayo dadaanan.
So itong kadena na to, ito nakalaylay, babanjihan pa natin to na para hindi siya nakalaylay. So yung biyahe natin papuntang Alberta, Edmonton, Alberta. Kaya excited to or thrilling dahil sobra first time kong kumarga ng ganito ka wide, dahil mostly ang kinakarga ko dati ang pinaka wide lang ay 1 foot both side, 1 foot ganun ako magkarga dati. So ito 2 feet and a half, almost 2 feet and a half ang wide both side. So 2 feet, 4 feet plus 1 and a half, plus and a half, so 5 feet wide ito. 5 feet wide yan. Yun, i-prepare lang natin to, dadagdagan natin ng mga bungee yan para yung tarp natin ay hindi magkapunit-punit. Okay, so let's go. Eto nga pala, paalala ko, kung kayo ay gagamit ng 53 trailer, meron tayong 4 axle. So dito sa Ontario, allowed gumamit ng pang 4 axle. Ito, allowed tayo dito sa Ontario, Quebec na gamitin itong pang 4 axle. Yan. So dahil ang biyahe ko sa west papuntang Alberta or Edmonton, Alberta ang biyahe natin, hindi na siya ginamit guys dahil bawal yan paglagpas mo ng Ontario. So Manitoba, Saskatchewan, Alberta, BC, bawal natin gamitin itong pang 4 axle. So paalala ko lang sa inyo guys, halimbawa pipick up tayo doon sa ibang province, hindi tayo allowed na gumamit ng 4 axle. So dito pa lang sa Ontario, sinigurado na nila na yung load natin ay sakto sa timbang sa 3 axle lang. 3 axle lang dahil kung over yung ang karga or maximum weight ng Ontario, huli na tayo pagdating ng Manitoba dahil bawal gamitin ito. So yun, siguraduhin nyo itong wide din natin mayroong plug. Ito, kada side natin may plug yan or reflectorized na plug. Ito ay sign or warning sign yan sa mga ibang sasakyan para makita agad. Kaya lahat yan, corner, side at sa likod meron siyang flag na reflectorized. So secure muna natin to guys dahil ready tayo, prepare para makalis tayo bukas ng maaga, 30 minutes before sunrise. Okay, good luck. I hope magiging okay yung biyahe ko. Lord guide me. Okay, thank you at ingat-ingat at takbong pogi lang. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy, laging malakas, handa anumang dumating na. Alright guys, nandito na tayo sa Huntsville. So nakalis na tayo kanina mga 6:30 ng umaga. So magdadagdag lang tayo ng bungee, maglo-load check at ayusin ko yung bull mirror ko kasi gumagalaw yung bull mirror ko. So tara.
lumulubo itong load ko. So magdadagdag ako ng mga bungee guys. Ito lalagyan ko pa ng mga bungee kasi nga lumulubo. Ang problema walang kano doon, walang carpet. So hihingi ako ng konting bungee dito kay Luloy. Si Luloy kasi konti na lang yung bungee ko. Tingnan natin kung maganda. Marami kang bungee, Loy? Marami. Si Luloy. Pengi ako konti. Marami siyang bungee. Ayusin ko lang yung ball mirror ko, maluwag eh. So yun, babungee natin ng konti yung ano. Sobrang wide talaga oh. Ayan, kailangan tong plug visible. Tsaka dito magdadagdag ako kasi lumolobo. O nga pala guys, pag wide load ang karga, sabi ng boss ko na nakalagay sa permit yan na kapag reduce na yung visibility natin, katulad nito maulan, hanap na raw ng safe place na mapaparkingan. Ganon din pag foggy, bawal tayo tumakbo pag maiksi na lang yung tanaw natin. Pero kung ulan lang na ordinary, yung hindi talaga tawag nito thunderstorm, so pwede pa rin tayo tumakbo. Kanina mahaba-haba or malayo-layo pa yung tanaw ko, kaya pwede pa tayo tumakbo. So magdadagdag lang tayo ng ano. Patayin ko lang, namatay yung truck eh. Ayan. So buti na lang nag-aagaw yung ulan tsaka araw, kaya nakakatakbo pa rin tayo. So itong bull mirror ko gumagalaw eh. Hihigpitan ko lang dahil maluwag. Ito lang siguro to. So yan. Kaya meron din ako, tinanong ako ng boss namin kung may tools ako. Sabi ko meron ako konting tools. So fix muna natin to. So yun, na-fix na natin guys. Ito pala ang tornilyo ang lumuwag. So okay na siya, hindi na umikot-ikot. Ito binabantayan ko rin to bracket na to, baka magluwagan, malaglag na lang yung ano extension na side mirror natin. Side mirror pa rin yan pero ball nga lang. Di ba? So magdadagdag muna ako ng bungee, then rock and roll. Okay. A few moments later. So yun guys, nandito na tayo sa North Bay. Magkakarga tayo ng diesel. So buti na lang ito sa Petropas North Bay ay malapad yung ano fuel station. Pero paano kung nasa ibang ano lugar na tayo? So ito yung ano natin. Malamig pa rin eh, malamig. So yan, medyo maluwag yung area natin dito. Yan ang problema sa wide load. 14 feet wide tayo eh. So yan. Ang dinaanan natin guys, halos tinatapakan ko na yung guhit dito sa passenger side. Tinatapakan ko na para magkaroon lang ng room yung ano, yung mga umu-overtake sa akin. Sakto naman at malapad dito. Ang problema pagdating sa ibang lugar kung malapad yung ano fuel station dahil sobrang lapad talaga oh. Kung makikita nyo, di ba? Kabilaan niyan guys, bali 14 feet wide tayo. So kakarga muna tayo ng diesel. Alright. Si Lulu yan tayo. Karga muna tayong diesel. Let's go. Malamig pa rin ang panahon. Kahapon napakainit, ngayon biglang nag positive 10. So kaya malamig yung hangin. Sobrang lapad. First time ko kumarga ng ganito kalapad. Lagi kami kumakarga ng wide load, pero yung ganito kalapad talagang lagpas pa siya sa isang lane. Kaya siguraduhin nyo guys, kung kakarga kayo ng ganito,
'di ba, may guhit sa right side, yung shoulder. Kung maaari hanggang doon lang kayo tapakan nyo para yung sa kabilang side, pasok na pasok siya sa guhit din, sa center line. Pasok na pasok siya para yung mga overtake or yung mga kasalubong natin, hindi natin madali. Pero make sure nyo rin na hindi tayo makakadali dito sa side na to. Make sure nyo rin ha. Kaya alerto tayo lagi, hindi tayo pwede paantok-antok dahil nakasalalay sa atin yung safety ng kasalubong natin at yung load natin, safety rin ng load natin. Kaya pag gantong klase talagang alerto, ingat-ingat lang tayo lagi. So hanggang dito na lang tayo guys, at ingat-ingat, takbong pogi lang. Okay. A few moments later. So try natin dito sa Flying J Kapuskasing. Kapuskasing kung kakasya, silipin natin. Mukhang konti lang yung diferensya. Kasya naman. So kasya naman siya. Tatry natin na dahan-dahanin mamaya kung hindi sasabit, pero tingin ko kasya. So diesel muna tayo guys. Dito to sa Kapuskasing Flying J, Kapuskasing, Ontario. Alright. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, yan ang trabaho at buhay Canada. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, yan ang trabaho at buhay Canada. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man,